Isang single mother ang nagbigay ng huling pagkain ng anak niya sa isang estranghero sa kalsada ng Angeles City. Kinabukasan, may konboy ng mamahaling sasakyan na huminto sa harap nila. At doon niya lang nalaman, milyonaryo pala ang pinakain niya. Sa init ng hapon na parang kumukulo ang semento sa Angeles City, halos maluto na sa araw ang mga jeep, tricycle at bus na walang tigil sa pagbusina. Amoy usok, alikabok, pawis, at pagod na parang sabay-sabay, dumidikit sa balat ng sinumang dumadaan. Sa gilid ng isang lumang gusali, sa lilim ng karatulang, halos matanggal na ang pintura, nakaupo si Ria. 25 anyos, payat, tunog sa araw, pero matigas ang panga at hindi sumusuko ang mga mata. Yakap-yakap niya ang isang maliit na plastik na supot na may isang sachet ng pansit canton at 2 pandesal na nakalahati na lang ang laman. Iyon ang huling pagkain nilang mag-ina. Wala na siyang perang matitira, wala na ring mauuwian. Mula nang mamatay ang asawa niya sa isang aksidente sa pabrika, parang sinaboyan ng abo ang lahat ng pangarap niya. Naubos sa ospital ang ipon na walang inuupahan nilang kwarto, at unti-unti silang tinangay ng buhay sa lansangan. Sa tabi niya, nakasandal sa binti niya si Lia. 5 taong gulang, marungis, payat, nakadilaw na lumang t-shirt na may cartoon character na halos naburan na sa kapapanlaba. Ma, gutom na po ako. Mahina at paos na boses ni Lia habang hawak ang maliit na tiyan. Parang may kutsilyong dumulas papasok sa dibdib ni Ria sa tuwing naririnig niya ang salitang gutom mula sa anak. Ilang araw na silang paikot-ikot sa lungsod, natutulog sa waiting shed, sa ilalim ng footbridge, sa sulok ng terminal. Kumakain lang kapag may natirang kanin at ulam mula sa karinderya. O may nag-abot na kung anong tira-tira. Pero ang supot na hawak niya ngayon, iyon na ang huling meron sila. Walang susunod. Wala na. Zero. Pinilit niyang ngumiti kahit nanlalamig ang kamay at naninigas ang sikmura. Inabot niya kay Lia ang pansit at kalahating pandesal. Anak, kain ka na muna. Mamaya, may makukuha si Mama. Pulong niya. Kahit alam niyang wala naman siyang alam kung saan siya kukuha. Habang dahan-dahang kumakain si Lia, napatingi si Ria sa paligid. Mga vendor na sumisigaw ng balot. Isaw ang mga mamumumuta, mga estudyanteng nagmamadali, mga taong may kani-kaniyang problema pero kahit papaano may uuwi ang bahay. Siya? Wala. Ang meron lang siya ay isang lumang boho bag na pudpod na ang strap at ilang pirasong damit sa loob, at isang bata na kumakapit sa kanya na parang siya ang huling mundo. Doon niya unang napansin ang lalaki. Nakaupo sa may poste, nakasandal, nakayuko. Parang nahihilo. Nakasuot lang ito ng simpleng puting polo shirt, maong pants, may sombrerong itinakip ng mabilisan. Pero kahit natatakpan ang mukha, halata ang mamahaling relo sa pulso. Ang belt na may kilalang designer logo. At ang sapatos na hindi panglansangan. Maraming dumadaan. Walang pumapansin. Para bang isa lang siyang basurang nakaharang sa gilid. Napakunot ang noo ni Ria. Hindi ito mukhang lasing, hindi rin mukhang drug addict. May kung anong bigat sa itsura nito, isang klaseng pagod na hindi lang galing sa puyat. Hindi niya alam kung bakit pero tumayo siya, kahit nang hina ang tuhod sa kaba. Nilapitan niya ito, mahigpit pa rin ang hawak sa supot ng pagkain na halos wala ng laman. Kuya, okay ka lang? Dahan-dahan niyang tanong. Kasabay ng ugong ng jeep at sigaw ng mga vendor, marahan na iminulat ng lalaki ang mata niya. Namumugto, mapula, punong-puno ng pagod at kung anong lungkot na parang ilang taon nang binubuno. Malinis ang kuko, mukhang sanay sa opisina. Hindi ito itsura ng taong sanay matulog sa kalsada. Huminga ito ng malalim, halos pabulong. Hindi pa ako kumakain. Mula kahapon. Nanlamig ang palad ni Ria. Parang biglang lumaki at bumigat ang supot ng pagkain sa kamay niya. Iyon na lang ang meron sila ni Lia mamayang gabi. Kapag ibinigay niya, wala na silang kakainin. Wala nang reserba.
At mas masakit, si Lia ang mawawalan. Napaawang ang labi niya, pero walang salitang lumabas. Tumambad sa isip niya ang mga gabing wala silang ulam, ang mga araw na tinitiis ni Lia ang kumakalam na tiyan. Ang huling beses na may nag-abot sa kanila ng kanin at adobo. At kung paanong iyon ang naging dahilan para hindi sila tuluyang himatayin sa gutom. Napatingin siya kay Lia. Nakayuko ang bata, tahimik na ngumunguya ng pansit, walang kamalay-malay, na may ibang taong mas gutom pa sa kanila. Kahit isang kagat lang, mahina pang sabi ng lalaki. Halos di nalanghap ng iba pero malinaw na tumama sa tenga ni Ria. Hindi ko na kaya. Sa isang iglap, naghahalo ang lahat ng alaala, takot at hiya. Naalala niya ang asawa niyang si Noel, pawis na pawis sa pag-uwi galing overtime, pero laging inuuna siyang pakainin. Naalala niya kung paanong minsan may estrangherong nag-abot sa kanila ng sopas nung wala talaga silang kahit ano. Kung walang nagbigay sa amin dati, baka wala na kami ngayon, bulong niya sa sarili. Bago pa niya mapigilan ang sarili, bumilis ang tibok ng puso niya at parang may nagtulak sa kamay niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang supot. Hinugot ang natitirang pandesal at kalahati ng pansit. Kuya! Halos nanginginig ang boses niya. Ito na lang, pasensya na, konti lang. Napakunot ang noo ng lalaki, parang nasyok. Tinitigan niya ang pagkain, tapos si Ria, tapos ang batang nakaupo sa tabi. Sigurado ka? Garalgal niyang tanong. Mukhang, mas kailangan mo to kaysa sa akin. Pinilit ngumiti ni Ria. Ramdam niya ang paghapdi ng sikmura niya, pero mas malakas ang boses sa loob ng dibdib niya na nagsasabing, ibigay mo. Kailangan mo rin kuya, sabi niya. Ayos lang ako. Ayos lang kami. Hindi iyon totoo, pero minsan, kailangan mong magsinungaling para mauna ang ibang tao sa'yo. Kinuha ng lalaki ang pandesal at pansit na parang may dinadalang toneladang bigat ang bawat galaw. Halos mabitawan niya ito sa nanginginig na kamay. Tumingin siya kay Ria. Diretto. Malalim. Para bang may nakita siya na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo? Mahina nitong sabi. Parang may tinatagong lihim sa bawat salita. Ha? Napakunot ang noo ni Ria. Ano pong... Bago pa siya makapagtanong, biglang may tatlong lalaking naka-itim na tumakbo mula sa kabilang kanto. May earpiece, naka-long sleeves, malalaki ang katawan, at halatang sanay sa seguridad. Sir Adrian! Sir Adrian! Where have you been? Sigaw ng isa. Hingal pero magalang. Napapitlag si Ria. Napalingon sa lalaking tinulungan niya. Adrian? Sir, the board is in panic. Sabi ng isa pa. Your sister is crying. Everyone's looking for you, sir. We need to go back. Now. Umikot ang mundo ni Ria. Parang lumabo ang ingay ng kalsada. Nawala ang mga busina at sigaw ng vendor. At tanging naririnig niya lang ay, Sir, board, everyone's looking for you. Dahan-dahan siyang napatingin sa lalaki. Sa mamahaling relo, sa belt, sa sapatos, sa aura. Sino ba talaga ang pinakain niya ng huling pagkain nila? Isa bang nawawalang bilyonaryo? Hindi pa rin makagalaw si Ria. Nakatayo lang siya roon, hawak pa rin ang strap ng lumang bag. Habang ang tatlong lalaki ay marahang inaangat ang estrangherong tinulungan niya kanina lang. Sir Adrian Delgado, sabi ng isa, mas mahinahon na. Your blood pressure might drop again. You didn't eat. We really need to bring you back to the residence. Napatingin si Adrian kay Ria. Hawak pa rin ang kalahating pansit at pandesal na ibinigay nito. May kung anong sakit sa mga mata niya na parang nahihiya. At nagpapasalamat ng sabay. Miss, sabi niya, halos pabulong pero malinaw. I owe you my life. Hindi ko makakalimutan to. At bago pa man makasagot si Ria, mabilis na dumating ang isang itim na SUV na may tinted na bintana. Pinapasok si Adrian at sa isang iglap,
Nawala siya sa paningin ni Rhea sa gitna ng traffic ng Angeles City. Naiwan si Rhea at si Leah na parang nakapako sa semento. Wala na po tayong pagkain? Inosenteng tanong ni Leah. Nakahawak sa dulo ng damit ng ina. Napatalikod si Rhea. Hindi para umiwas sa anak, kundi para pigilan ang luha na pilit kumakawala. Nilunok niya ang sakit. Maghahanap ulit tayo mamaya, anak. Pilit niyang sagot, pilit ang ngiti, nanginginig ang labi. Nang gabing iyon, natulog silang mag-ina sa gilid ng lumang terminal, sa ilalim ng butas-butas na bubong. Binalot niya si Leah ng manipis na towel, habang siya ay nakasandal sa malamig at maruming poste. Kumakalam ang tiyan niya, nanginginig ang katawan sa gutom at pagod. Pero sa kabila ng lahat, wala siyang pinagsisihan. Kung may kaya kang tulungan kahit konti, gagawin mo. Yun ang paniniwala niya. Hindi niya alam na sa kabilang kalsada, may isang mamahaling sasakyan na huminto. Sa loob nito, sa likod ng tinted na bintana, nakaupo si Adrian, tahimik na nakatingin sa direksyong kinaroroonan nila. Sir, sabi ng driver, do you want me to approach them? Umiling si Adrian, hindi inaalis ang tingin sa mag-ina. No, not yet. Mahinang sagot niya, I need to fix something first. Ayokong lapitan sila nang wala akong maayos na maibibigay. Huminga siya ng malalim, pinikit sandali ang mata, pero bumalik din agad sa imahe ni Rhea na nanginginig ang kamay habang inaabot sa kanya ang huling pagkain nila. She gave me her last food. Bulong niya sa sarili. A stranger like me, walang nagawa yun para sa akin. Matagal na. Kinabukasan, maagang nagising si Rhea sa sikat ng araw na diretsong tumama sa mukha niya. Nanakit ang likod niya dahil sa sementong higaan at malamig na hangin. Mas masakit ang katotohanang wala siyang ipapakain kay Leah. Wala ring natirang barya sa bulsa. Masakit po tiyan ko. Reklamong mahina ni Leah habang hawak ang sikmura. Napahikbi si Rhea. Pero pilit niyang hinalikan ang noo ng anak. Maghahanap tayo, anak. Promise ni Mama. Sabi niya, kahit wala pa siyang plano kung saan magsisimula. Habang abala sa pag-iisip, biglang huminto ang isang puting kotse ilang metro mula sa kanila. Bumaba mula rito ang isang babaeng naka-corporate attire. Marinis na blouse, pencil skirt, may maliit na hikaw na mukhang mamahalin. Maamo ang mukha pero halata ang postura ng isang taong sanay sa boardroom. Lumapit ito sa kanila, hindi na kasimangot, walang tinging mapanghusga. Pero sapat na para kabahan, si Rhea. Agad niyang hinila si Leah palapit sa kanya. Excuse me? Malumanay na sabi ng babae. Ikaw ba si Rhea? Parang nahulog ang puso ni Rhea sa sahig. Opo. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang babae, hindi plastic, hindi mataray. I'm Isabel Delgado. Pakilala niya, iniabot ang kamay. Pero hindi siya nangulit nang hindi ito agad nasalo ni Rhea. Ate ako ni Adrian. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Nablangko ang utak ni Rhea. Adrian, yung lalaking gutom kagabi. Yung nilapitan ng mga bodyguard. Gusto ka sana niyang makausap ngayon, dagdag ni Isabel. Mahinahon ang boses. And please, don't be afraid. My brother said, you saved him. Lalong nanlamig ang tuhod ni Rhea. Saved? Para sa kanya? Simpleng pagkain lang iyon. Pangalawang kalahati pa nga ng pagkain ng anak niya. Pero sa boses ni Isabel, may kung anong bigat ang salitang iyon. Hindi basta utang na loob lang. Instinctively, umatras ng kaunti si Rhea. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po kayo kilala. Hindi ko po alam kung tumango agad si Isabel. Parang inaasahan na niya ang sagot. I understand. Delikado nga naman sumama kung kani-kanino. Lalo na kapag may kasama kang bata. Kinuha niya ang cellphone sa bag, binuksan, at ipinakita kay Rhea ang company ID niya. Delgado Holdings, may logo, pangalan, picture, at digital signature. Nag-slide pa siya sa gallery.
Larawan niya kasama si Adrian sa isang malaking opisina. Parehong nakasuit, may presentation sa likod, mga litrato ng charity event, at isang lumang family picture noong bata pa sila. Hindi iyon itsura ng taong nag-iimbento lang ng kwento. Sa likod ni Rhea, sumilip si Leah. Ma, parang mabait po siya. Parang si kuya kahapon. Bulong ng bata, hawak pa rin ang laylayan ng damit ng ina. Parang tinamaan ang puso ni Rhea sa sinabi ng anak. Parehong may lambing ang boses, parehong may kakaibang tingin sa mata. Huminga siya ng malalim. Gusto mo bang sumama, anak? Maingat niyang tanong kay Leah. Tumango ang bata, mahiyain pero may kumikislap na pag-asa. Ma, baka may pagkain po doon. Inosenteng, sabi ni Leah. Napapikit si Rhea. Pinigilang umiyak. Gutom talaga ang anak niya. At yun ang pinakaayaw niyang marinig. Sige po. Mahina pero matatag na sagot ni Rhea kay Isabel. Sasama po kami. Pero, ma'am, sana po huwag niyo kaming sasaktan. Anak ko lang po ang meron ako. Nanlambot ang mata ni Isabel. Nagbago ang timbre ng boses. Rhea, dahan-dahan niyang sabi, wala kaming balak saktan kayo. Adrian just wants to thank you properly. At sinigurado niyang ligtas kayong makakarating. At makakabalik kung yun ang gusto mo. Uminit ang mata ni Rhea. Pero ngumiti lang si Leah nang marahang hawakan ni Isabel ang balikat niya at imbitahan silang sumakay sa kotse. Pag-upo nila sa loob, halos manginig si Rhea sa lamig ng aircon. Ang tagal na mula noong huli niyang naramdaman ang ganitong ginhawa. Si Leah naman ay wow, parang batang first time makasakay sa ride sa perya. May nakahandang bottled water at sandwich sa maliit na tray. Para sa'yo yan, sabi ni Isabel. Mukhang 2 araw na kayong hindi maayos na kumakain. Parang lumamon ng bato ang lalamunan ni Rhea. Hindi pa man siya nakakasagot. Biglang kumalam ang tiyan ni Leah ng sobrang lakas na halos echo sa loob ng kotse. Namula si Rhea sa hiya, pero tumawa si Isabel. It's okay, sabi niya. Iniabot ang sandwich kay Leah. Kain ka, sweetheart. Parang may himalang bumaba sa harap nila. Maingat na kinuha ni Leah ang sandwich, kinagat, at napapikit sa sarap. Si Rhea ay dahan-dahang kumagat din. At sa unang kagat pa lang, tumulo na ang luha niya. Hindi niya alam kung dahil sa gutom, sa hiya, o sa ginhawang matagal niyang hindi naramdaman. Basta ang alam niya, ilang linggo na ang nakalipas mula nang huli siyang nakakain ng tinapay na hindi matigas at laman loob na hindi tira ng iba. Ilang liko pa, tumigil ang kotse sa harap ng isang malaking gate na may 2 guard at logo sa ibabaw. Delgado Private Residence. Nanigas ang katawan ni Rhea. Halos di makalunok. Ma'am, bulong niya, dito po ba talaga tayo? Ngumiti si Isabel. Don't worry, sabi niya. We don't judge people by clothes or status. Tinuruan kami ng parents namin ng mas maayos kaysa doon. Pero hindi iyon sapat para pigilan ang panginginig ng tuhod ni Rhea. Pagpasok nila sa compound, bumungad ang malawak na driveway, fountain sa gitna, garden na parang nasa magazine, at isang mansyon na parang kasing laki ng 3 gusali na dinaanan nila kanina. At sa tapat ng malaking pinto, nakatayo si Adrian. Nakaligo na, nakaputing polo, maayos ang buhok, pero bakas pa rin ang pagod sa ilalim ng mga mata. Sa unang kita ni Rhea sa kanya ng malinaw, biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi ito simpleng lalaking gutom. Hindi ito simpleng estranghero. Ito ang taong binigyan niya ng huling pagkain ng anak niya. Pagbaba ni Rhea sa kotse, parang gusto niyang umatras at tumakbo pabalik sa eskinita. Pero mahigpit ang kapit ni Leah sa kamay niya, kaya napako siya sa kinatatayuan. Lumapit si Adrian, mabagal, parang ayaw niyang takutin sila. Rhea, mahinang sabi niya, halatang kinakabahan. I'm glad you came. Hindi makatingin ng diretso si Rhea. Nahihiya siya sa suot niya, sa lumang tsinelas, sa buhok na hindi naayos ng ilang araw. Pasensya na po, bulong niya.
Hindi ko po alam kung tama tong ginawa ko. Tumama agad. Umiling si Adrian. Mabilis pero banayad. You did the right thing, sagot niya. At lahat ng ginawa mo kagabi, higit pa sa tama. Kung hindi mo ibinigay yung pagkain na iyon, baka nasa ospital ako ngayon. O mas masahol pa. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Doon nakita ni Rhea ang hindi niya inaasahan sa isang taong ganito kayaman. Tunay na pasasalamat, tunay na hiya, at isang klase ng paggalang na matagal na niyang hindi naramdaman galing kahit kanino. Pasok muna kayo, anyaya ni Adrian. Safe kayo dito. Sa loob, parang ibang mundo. Marble ang sahig, may chandelier, malalaking sofa at amoy na parang hotel. Halos hindi makahinga si Rhea, takot na baka makadumihan ang kahit anong furniture sa sobrang linis. Si Leah naman ay napahawak sa malaking unan sa sofa. Parang ayaw bitawan. Pinaupo sila sa sala. Si Isabel ay nag-asikaso kay Leah. Pinainom ng juice. Pinakain pa ng cookies. Tahimik si Adrian sa isang upuang katapat ni Rhea. Nanginginig ang mga daliri. Halatang hindi sanay sa ganitong usapan. Rhea, panimula niya, huminga ng malalim. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat ng sapat. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako sanay na may taong nagpapakita sa akin ng ganong klaseng kabutihan. Walang kondisyon, walang expectation, lalo na sa kalagayan mo. Napatingin si Rhea sa kanya, nagdududa. Alam niyo sa kalagayan ko, sir? Tanong niya, may halong sakit. Mukha lang po ba akong kawawa? Kailangan bang tulungan dahil sa awa? Umiling si Adrian, mabilis. Hindi awa, Rhea. Sagot niya. Respect. Alam kong gutom ka rin kagabi. Kita ko sa mata mo, sa kamay mong nanginginig. Pero pinili mong ibigay sa akin yung huling meron ka dahil nakita mong mas desperado ako sa sandaling iyon. Hindi basta-bastang gagawin yun ng kahit sino. Natigilan si Rhea. Matagal na siyang hindi tinatawag na respeto ang meron siya. Kadalsan, kawawa, pabigat, squatter, palamunin. Hindi ko naman po iniisip na babalik kayo. Bulong niya. Hindi ko po ginawa yon dahil umaasa ako sa kapalit. Alam ko, sagot ni Adrian, mas malumanay. Kaya nga ako nandito. Bago pa niya maituloy, biglang may narinig silang pamilyar na malalim na boses mula sa likod. Adrian, tawag nito. Paglingon niya, bumungad ang isang matandang lalaki na nakasimple pero mamahaling polo. Seryoso ang mukha, pero hindi nakakatakot. May bigat ang bawat hakbang niya. Papa! Halos bulong ni Adrian, nanlaki ang mata ni Rhea. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumayo, yumuko, o magtago sa likod ng sofa. Lumapit ang matanda, tumingin kay Rhea at kay Leah, tapos bumalik ang tingin kay Adrian. Hindi ka na bumabalik sa Manila. Malamig, pero may halong pag-alala na tono nito. Nag-aalala na ang board, pero mas nag-aalala ako. Isabel told me everything. At gusto kong malaman kung bakit hindi ka makaalis sa lugar na to. Hindi nakapagsalita si Adrian agad. Parang bata na nahuling may ginagawang kakaiba. Pero this time, hindi kalokohan, kundi kabutihan. Huminga siya ng malalim. Sabi niya, sabay tingin kay Rhea. May hindi pa ako nasasabi sa kanila. Kinabahan si Rhea. Sir, kung tungkol po sa amin to, putol niya. Pero tinaas ni Adrian ang palad niya. Mahinahong senyas, napakinggan muna siya. Rhea, sabi niya, ramdam ang panginginig ng boses. Hindi ko sinabi sa'yo kahapon kung sino talaga ako. I'm sorry. Tumingin siya saglit sa ama niya, tapos kay Rhea ulit. Ako si Adrian Delgado, anak ng may-ari ng Delgado Holdings. Isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Parang biglang nawala ang hangin sa baga ni Rhea. Parang huminto ang ingay ng paligid. Halos hindi lumalabas ang boses niya. Paano? Bakit? Nagugutom kayo kagabi kung ganun kayo kayaman? Nakakahiyamang itanong, pero hindi na niya napigilan. Napangiti si Adrian, mapait.
Kasi kahit mayaman ka, pwede ka pa ring mabulag ng maling tao, maling mundo, maling desisyon. Sagot niya. Tumakas ako kagabi mula sa sariling board na ayaw makinig sa akin sa mga taong ginagamit ang pangalan ko. At sa buhay na parang nakakulong ako sa ginto. Lumabas ako mag-isa, naglakad, hindi kumain, umupo sa kalsada, at doon ako halos himatayin sa gutom. At doon din kita nakilala. Tahimik si Ria. Habang si Lia ay nakikinig lang, yakap ang unan. Hindi masyadong naiintindihan, pero ramdamang bigat. Hindi ko sinabi agad, kasi ayokong isipin mo na tinutulungan kita dahil may kailangan ako sa'yo. Ayokong isipin mo na binibili ko ang kabutihan mo, dagdag ni Adrian, halos namamaos. Tinutulungan kita dahil kayo ni Lia ang unang nagpaalala sa akin kung ano ang totoong halaga ng buhay. Hindi yung board meeting, hindi yung profit reports, kundi yung simpleng, gutom ka ba? Na tanong, at yung pag-abot mo ng huling pagkain mo. Lumapit ang ama ni Adrian kay Ria. Hindi mataas ang baba. Hindi malamig ang tingin. Marami na akong narinig tungkol sa'yo sa anak ko. Sabi nito. Pero ngayong nakikita na kita sa harap ko, naiintindihan ko kung bakit hindi siya makaalis sa Angeles City. Tumingin siya kay Lia, yumuko ng kaunti para pantayin ang tingin. Marami kayong binago sa anak ko. At gusto kong magpasalamat. Hindi alam ni Ria kung iiyak ba siya o tatayo at tatakbo paalis. Hindi ko po alam kung maniniwala ba ako o matatakot. Bulong niya. Parang nananaginip lang po ako. Kagabi sa gilid kami ng terminal na tulog. Ngayon nandito kami sa mansyon niyo. Wala kang dapat ikatakot. Sagot ng ama ni Adrian. Hindi ka namin ilalagay sa alanganin. Simula ngayon, gusto naming nasa ligtas ka. Hindi dahil naawa kami sa'yo, kundi dahil nakita namin kung gaano katapat ang puso mo. Dahan-dahang lumapit si Adrian, nagatubili pang hawakan ang kamay ni Ria. Parang natatakot na baka umatras ito. Ria, mahinang sabi niya, hindi ko hinihingi na magtiwala ka agad sa amin. Pero kung papayag ka, gusto kong tulungan ka. Gusto kong tulungan si Lia. Gusto kong maging bahagi ng buhay niyo. Hindi bilang bilyonaryong may utang ka, kundi bilang taong pinili mong tulungan kahit wala ka nang natitira. Tumulo ang luha ni Ria. Pero ngayon, hindi na yon yung luha lang ng gutom at pagod. May halong ginhawa, takot at pag-asa. Hinawakan niya ang kamay ni Lia. Pinisil ito. Hindi ko alam kung ano dapat kong maramdaman ngayon. Nanginginig ang boses niyang sabi. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niyo kami pinabayaan, kahit pwede niyo namang kalimutan na lang kami. Lumapit si Lia, tumayo sa pagitan nila, hinawakan ang kamay ni Adrian at kamay ng mama niya. Tito Adrian, inosenteng bulong ng bata, may ngiting matagal nang nawala sa mukha niya. Pwede po ba kayong sumama sa amin araw-araw? Napatawa si Adrian. Hindi napigilang maluharin. Kung papayag ang mama mo, sagot niya, susubukan kong hindi na kayo iwan. Araw-araw. Hanggat kailangan ninyo ako. Napangiti si Ria. Kahit basa pa ang pisngi niya ng luha. Hindi pa niya kayang sabihin ang salitang oo ng buo. Hindi pa niya kayang yakapin ang ideya na may bilyonaryo yung gustong maging parte ng buhay nilang palaging tinatalikuran ng mundo. Pero kaya na niyang sabihin ang isa. Simula ngayon, mahinang sabi niya, tumingin ng diretso kay Adrian. Hindi niyo na kailangang hanapin kung nasaan kami. Kasi, hindi na kami lalayo. At doon, sa gitna ng simpleng food stall na muling binuksan ni Ria sa tulong ni Adrian, sa tabi ng kalsada sa Angeles City. Isang single mother, isang bata, at isang bilyonaryong minsang nawawala sa sariling mundo ang nagsimulang bumuo ng bagong kwento. Hindi kwento ng awa lang, hindi kwento ng kahirapan lang, kundi kwento ng pag-asa at kabutihang hindi mo mabibili. Kwento ng huling piraso ng pansit at pandesal
na naging simula ng buhay, na hindi na kailanman magiging kagaya ng dati.